Sa isang liblib na baryo sa Samar, naninirahan si Alicia, isang dalagang 18 taong gulang na kilala sa kanilang lugar bilang masipag at masunurin. Bata pa lamang siya'y natuto na siyang magtanim at tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Isang araw ng linggo, bago pa sumikat ng lubusan ng araw, inutusan siya ng kanyang ina na magdala ng mga gulay sa kanyang tiyahin na nakatira sa kabilang baryo. Madali lang sana ang lakad dahil kabisado niya ang daan, ngunit sa pagkakataong iyon, tila may kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa kanya. Habang binabaybay niya ang makipot na landas, napansin niyang mas makulimlim kaysa dati ang langit at mas tahimik ang paligid. Wala siyang marinig kundi ang sariling yabag at ang ihip ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, hindi na niya namalayan na abot gabi na pala. Wala siyang naiwang dala kundi ang maliit na bayong na puno ng gulay at ang maliit na lamparang gas na ginagamit niya tuwing naglalakad sa gabi. Sa bawat hakbang ay parang humahaba ang kalsada. Ang mga punong dati pamilyar sa kanya ay biglang nagmistulang banyaga. Ang mga dahon ay tila kumakaway na parang may sariling buhay at ang hangin ay parang may kasamang bulong. Kinabahan si Alicia, ngunit pinilit niyang ipagpatuloy ang paglalakad. Ang iniisip niya lang ay makabalik agad para hindi mag-alala ang kanyang ina. Habang siya'y patuloy na naglalakad, napansin niyang may mga matang tila nakamasid sa kanya. Sa unay, inakala niyang mga hayop lang iyon mula sa kakahuyan. Ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakita. Ang katahimikan ay naging mas mabigat at pakiramdam niya ay para siyang nasa isang lugar na hindi na bahagi ng kanyang baryo. Nang sumapit siya sa isang kurbada, biglang nagliwanag ang paligid. Hindi mula sa kanyang lampara, kundi mula sa isang napakalawak at makukulay na liwanag na animoy galing sa isang syudad. Natigilan si Alicia. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng ganoong klasing tanawin sa gitna ng kagubatan. Sa di kalayuan, nakita niya ang tila isang syudad na puno ng ilaw at matatayog na istruktura. Parang mga gusali, ngunit hindi karaniwang gawa sa semento o kahoy. Tila yari ito sa kristal at mga bato na kumikislap. Ang mga tao sa paligid ay hindi ordinaryo. Ang iba'y napakaganda, halos perpekto ang anyo, habang ang iba namay may kakaibang anyo ng mata o balat. Hindi niya alam kung anong klaseng lugar iyon, ngunit dama niya ang kakaibang halina nito. Nais niyang bumalik sa pinanggalingan, ngunit parang hinihila ang kanyang mga paa papasok. Parang may tinig na bumubulong sa kanya, inaakit siyang pumasok. Sa bawat hakbang niya papalapit, lalo siyang natatangay ng kislap at ganda ng syudad. Sa kabila ng kaba na naig ang kanyang kuryosidad, hanggang sa maramdaman niyang tuluyan na siyang nasa loob ng lugar na iyon. Nang makapasok siya, lalong lumawak ang kanyang paningin. May mga karwahe na hindi hinihila ng kabayo, kundi tila lumulutang sa ere. Ang mga lansangan ay puno ng liwanag na hindi galing sa kuryente, kundi sa mga parol na parang nagliliyab ng kusa. Ang mga tindahan ay naglalako ng mga bagay na hindi pa niya kailanman nasilayan, mga prutas na kumikislap, mga telang parang gawa sa sinag ng araw, at mga alahas na tila sumasayaw sa bawat galaw ng hangin. Nabighani si Alicia, ngunit naroon pa rin ang takot. Hindi niya alam kung saan siya napadpad at higit sa lahat, hindi niya alam kung paano siya makakabalik. Sa pagmamasid niya, biglang may dumaan na karwaheng itim, gawa sa kahoy na tila sobrang kinis at kumikintab, ngunit walang gulong. Parang dumausdos lang ito sa lupa nang walang ingay. Dahil sa gulat, muntik nang mabangga si Alicia. Ngunit bago siya tuluyang masaktan, isang lalaking matangkad at matipuno ang agad na sumalo sa kanya. Ang lalaki may maitim na buhok na mahaba, matalim ang mga mata at may malabatok na tikas ng mukha. Sa unang tingin pa lamang ay alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Ipinakilala nito ang kanyang sarili
bilang si Horda, isang nilalang na taga-Biringan. Malumanay ang kanyang tinig, ngunit may bigat na parang awtoridad. Tiningnan siya nito ng mabuti at tinanong, ano ang ginagawa niya sa syudad na iyon? Hindi makapagsalita agad si Alicia. Tanging kaba at pagtataka ang nararamdaman niya. Ipinaliwanag ni Horda na bihira lang may mortal na kakapasok sa kanilang syudad. At kung meron man, kadalasan ay hindi basta-basta nakalalabas. Ngunit sa halip na ipagtabuyan siya, inalok siya ni Horda ng tulong. Sinabi niyang huwag matakot at pansamantalang sumama sa kanya para hindi mapahamak. Sa mga salitang iyon, nakaramdam ng bahagyang ginhawa si Alicia kahit na naguguluhan siya kung totoo bang ligtas siya sa piling ng lalaking ito. Alam niyan wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan sa lugar na iyon kundi si Horda. Ang engkantong biglang naging tagapagsagip niya sa syudad na hindi niya alam kung paano niya napasok. Sa kanyang puso, nagsimulang bumangon ng tanong, ano ba talaga ang kapalarang naghihintay sa kanya sa mahiwagang syudad ng Biringan? Habang naglalakad si Alicia sa tabi ni Horda, hindi niya maiwasang lingunin ang daan pabalik. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong kung saan siya dumaan kanina at bakit hindi niya makita ang pamilyar na landas pauwi. Ang kalsadang dati alam na alam niya, ngayon ay tila naglaho at napalitan ng mga ilaw na hindi naman galing sa apoy, kundi tila kusa lang kumikislap sa hangin. Ang mga puno na karaniwan niyang dinadaanan ay hindi na rin katulad ng dati. Ang iba'y sobrang taas, halos abot ang ulap, at ang mga dahon ay tila nagbabago ng kulay depende sa direksyong tinitignan niya. Ang kanyang lampara na dapat sana'y nagbibigay liwanag ay nawalan na ng saysay dahil mas maliwanag pa ang kislap mula sa mga palamutin na kasabit sa paligid. Inilit ni Alicia na huminto at sinubukang balikan ang pinanggalingan. Ngunit sa bawat hakbang niya pabalik, lalong nagiging mahaba at paikot ang daan. Para bang nilalaro siya ng mismong syudad. Napansin ito ni Horda kaya't malumanay siyang nagsalita. Hindi mo na matatagpuan ang daang iyon sa paraang alam mo. Ang Biringan ay may sariling batas. Kapag napasok na ng isang mortal, hindi na basta-basta nakalalabas ng walang gabay. Doon lamang tuluyang naramdaman ni Alicia ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi ito panaginip. Totoo ang lahat ng nakikita niya at totoo ring hindi siya agad makababalik. Dinala siya ni Horda sa isang malapad na lansangan. Doon ay mas marami siyang nakitang nilalang. Ang iba ay kahawig ng tao, ngunit labis ang kagandahan. Halos walang bahid ng kapintasan. Ang ilan na may mahahabang tainga, mga matang kumikislap na parang mga bituin at balat na tila gawa sa marmol. May mga naglalakad na nakasakay sa mga kabayong puti na may mahahabang pilik at buntot na parang usok. Ang mga bata ay naglalaro ng mga bilog na apoy na hindi sila nasusunog. Ang mga tindahan ay naglalako ng mga prutas na parang gawa sa alahas. May ubas na kulay pilak, may mansanas na kumikislap ng asul, at may mga isdang parang lumalangoy sa hangin. Hindi makapaniwala si Alicia sa kanyang nakikita. Para siyang napadpad sa isang paraiso. Ngunit kasabay nito'y may halong kaba dahil hindi niya alam kung ligtas ba siya. Habang naglalakad sila ni Horda, napansin ni Alicia ang mga tingin ng ibang nilalang. Ang ilan ay nagtataka, ang iba na may parang nagtatago ng puot. May mga babaeng nakadamit ng napakagarang kasuotan na nakamasid sa kanya mula ulo hanggang paa. At may mga binatang tila nagbubulong-bulungan. Doon niya napagtanto na siya lamang ang mortal na naroroon. Hindi na niya napigilang tanungin si Horda. Bakit ako nandito? Hindi ko naman ginusto na pumasok sa syudad ninyo. Huminto si Horda at tumingin sa kanya ng diretso. Seryoso at malamig ang tinig. Hindi lahat ng pumapasok dito ay ginusto ang kanilang pagdating. Maya-maya pa, dumaan sila sa isang malaking arko na yari sa kumikislap na bato. Nang makapasok sila roon, biglang nag-iba ang paligid.
Ang lansangan ay tila naglaho at napalitan ng isang malawak na liwasan na punong-puno ng mga naglalakad na nilalang. May mga musiko na tumutugtog gamit ang mga instrumentong hindi niya kilala, mga alpa na tila gawa sa sinag ng buwan, at mga tambol na umaalingaw-ngaw kahit hindi hinahampas. May mga ilaw na kusang lumilipad sa paligid na parang mansaalitap-tap, at ang hangin ay may halimuyak ng mga bulaklak na hindi niya alam ang pangalan. Sa gitna ng lahat ng kagandahang iyon, lalo lamang naramdaman ni Alicia ang lungkot. Naalala niya ang kanyang ina na tiyak na nag-aalala na sa kanya. Naalala niya ang simpleng buhay sa baryo, ang mga kapitbahay na lagi niyang nakikita at ang tahimik na gabi kung saan tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Pinilit niyang lunukin ang bigat sa kanyang dibdib. Gusto ko nang umuwi, mahina niyang sabi, halos pabulong. Narinig iyon ni Horda at tumigil siya sa paglalakad. Bahagya siyang lumapit at nagsalita ng mas malumanay. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo, ngunit kailangan mong malaman, hindi ganoon kadali ang makabalik. Ang biringan ay may sariling mga pintuan. Hindi ito basta bukas para sa mga mortal. Kung hindi ka igagabayan, maaari kang mawala ng tuluyan. Dumaan ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi alam ni Alicia kung ano ang mas nakakatakot. Ang manatili sa syudad na ito na hindi niya kilala o ang tuluyang hindi na makabalik sa buhay na dati niyang ginagalawan. Nagpatuloy silang maglakad hanggang makarating sila sa isang mataas na bahagi ng syudad. Doon ay matatanaw ang kabuuan ng biringan, ang mga gusali nitong kumikislap, ang mga ilog na parang kristal at ang mga nilalang na malayang namumuhay. Sa unang tingin, tila isa itong paraiso na walang hangganan. Ngunit sa puso ni Alicia, ito ay isang kulungang hindi niya alam kung paano matatakasan. Milingon niya si Horda. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang malamig na engkantong tagapagligtas. Sa halip, nakita niya ang bakas ng awa at malasakit sa mga mata nito. Doon niya napagtanto na bagamat hindi sila magkauri, may kakaibang ugnayan na nagsisimulang mabuo sa pagitan nila. Ngunit sa kabila nito, malinaw sa isip ni Alicia ang isang bagay. Kahit gaano kaganda ang syudad ng biringan, hindi iyon ang kanyang tahanan. Ang tanging nais niya ay muling makita ang kanyang ina at makabalik sa baryong iniwan niya. Ngunit alam niyang mula sa araw na iyon, ang kanyang buhay ay hindi na magiging kagaya ng dati. Sa mga sumunod na araw, lalo pang nalito si Alicia sa kanyang kinalalagyan. Tuwing sinusubukan niyang balikan ang landas na tinaraanan niya pauwi, lagi at laging napupunta sa parehong liwasan na puno ng mga ilaw at musika. Para bang nililigaw siya ng syudad at pinipigilan siyang makabalik. Kaya't wala siyang nagawa kundi manatili sa tabi ni Horda, ang tanging nilalang na tila handang magbantay sa kanya. Hindi siya sigurado kung bakit siya nito tinutulungan, ngunit dama niya ang sinseridad sa bawat kilos nito. Isang gabi, dinala siya ni Horda sa isang malaking pagtitipon. Ang buong syudad ay nagdiriwang at hindi niya alam kung anong okasyon. Sa paligid ay may mga mesa na puno ng pagkain, mga inihaw na isdang kulay ginto, tinapay na parang gawa sa ulap, at inumin na kumikislap na para bang likido mula sa mga bituin. Ang mga engkantong naroon ay nakadamit ng pinakamagagarang kasuotan. Bawat isa'y kumikinang sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw. Sa unang tingin ay tila isang engrandeng pista na walang katulad. Ngunit sa likod ng musika at kasayahan, napansin ni Alicia na may mga matang palihim na nakatingin sa kanya, sinusuri ang bawat kilos. Habang nakaupo siya sa gilid, biglang may lumapit na dalawang babae. Kapwa sila magaganda, mahahaba ang buhok at mahihinang nakangiti. Ngunit dama ni Alicia na may halong pang-uuyam ang kanilang tingin. Ikaw ba ang mortal na dinala ni Horda? Tanong ng isa na may tinig na parang musika
ngunit malamig. Hindi agad nakasagot si Alicia at marahang tumango lamang. Ang isa naman ay sumulyap kay Horda na nasa kabilang dulo ng mesa, abala sa pakikipag-usap sa ibang engkanto. Kakaiba, hindi pa siya kailanman nagpakita ng interes sa isang mortal. Marahil may kakaiba ka. Anila, sabay nagkatawa ng mahina. Naiwan si Alicia na hindi alam kung paano tatanggapin ang kanilang sinabi. Ngunit ramdam niya ang mabigat na ringgit sa kanilang mga mata. Maya-maya, bumalik si Horda at agad na itinaboy ang dalawang babae gamit ang tingin. "Huwag mong intindihin ang mga iyon," sabi niya kay Alicia. Saka marahang inilagay ang isang prutas sa kanyang kamay, isang uri ng ubas na kulay pilak. "Kumain ka, kailangan mong palakasin ang iyong katawan." Tiningnan lamang ito ni Alicia at dahan-dahang inabot. Habang kinakain niya iyon, naramdaman niyang parang dumaloy ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Para bang may init na bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o humanga. Nang matapos ang pagdiriwang, dinala siya ni Horda sa isang tahimik na lugar, malayo sa ingay ng syudad. Doon ay may ilog na tila gawa sa kristal, kumikislap sa liwanag ng buwan. Ito ang isa sa mga pinakapayapang lugar dito, sabi ni Horda habang nakatingin sa agos ng tubig. "Dito ko madalas pag-isipan ang aking kapalaran." Doon lang siya nagkaroon ng pagkakataong tanungin ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong niya, halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tahimik si Horda ng ilang sandali bago sumagot. "Dahil iba ka, Alicia. Noong una kitang makita, naramdaman kong hindi aksidente ang iyong pagdating dito. Ang mga mortal ay madalas takot o nagiging sakim kapag nakapasok sa aming syudad. Ngunit ikaw, kahit takot, nanatili kang matatag. Mayroong kakaibang lakas sa iyong puso." Hindi makapagsalita agad si Alicia. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salita nito. Ngunit sa loob niya, may bahagyang init na bumangon, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa palasyo ni Horda, napansin niya ang mga lingkod na engkanto na laging sumusulyap sa kanya. May mga bulong na umaabot sa kanyang pandinig. Bakit siya nandito? Hindi siya nababagay sa ating syudad. Mortal lamang siya. Unti-unting lumalim ang kanyang pagkaunawa na hindi lahat ay natutuwa sa kanyang presensya. Ngunit sa bawat pagkakataon na nadarama niyang tila siya'y tinitingnan bilang isang banyaga, naroon si Horda upang ipaalala na ligtas siya hanggat nasa tabi nito. Isang gabi habang nakaupo sila sa gilid ng hardin, nagsalita si Horda ng mas mabigat kaysa dati. "Alicia, kailangan mong malaman ang isang bagay. Ako ay hindi karaniwang nilalang dito. Ako ang anak ng isa sa mga pinuno ng Biringan. Maraming nakatingin sa akin at bawat kilos ko ay may kahulugan. Kaya't ang pagdadala ko sa iyo dito ay hindi basta-basta." Namlaki ang mga mata ni Alicia. Hindi niya inakalang ganoon kataas ang katayuan ni Horda. At kung totoo ang sinabi nito, lalong nagiging malinaw kung bakit siya pinagtatakhan ng lahat. Pinilit niyang intindihin ang lahat ng ito. Ngunit kasabay ng kanyang pagkaunawa, naramdaman din niya ang bigat ng sitwasyon. Kung ang presensya niya ay maaaring maging sanhi ng kaguluhan, mas lalong mahirap ang kanyang kalagayan. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kaba, tumingin si Horda sa kanya at mahigpit na nagsabi, "Anuman ang sabihin ng iba, hindi kita pababayaan. Sa mata ng marami, isa ka mang mortal na naligaw. Ngunit sa akin, higit ka pa roon." Sa mga salitang iyon, unang beses na tuluyang naramdaman ni Alicia ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Ngunit kasabay nito, naroon din ang pangamba, sapagkat alam niyang habang mas lalong lumalalim ang kanilang ugnayan, mas mahirap nang hanapin ang daan pabalik. Nang magising si Alicia kinabukasan, agad niyang naisip ang sinabi ni Horda kagabi. Kung anak siya ng isa sa mga pinuno ng Biringan,
Ibig sabihin ba'y mas lalo siyang delikado? Pinilit niyang alisin ang mga pangambang iyon sa kanyang isipan, ngunit sa bawat silay niya sa paligid, laging may paalala. Ang mga lingkod na engkanto ay patuloy na sumusulyap sa kanya at ang ilan ay hayagang nagpapakita ng hindi pagkagusto. May mga pagkakataong naglalakad siya sa mga pasilyo ng palasyo at bigla na lamang naririnig ang mahihinang bulong. Mortal lamang, wala siyang lugar dito. Dahil sa pag-aalala, naisip ni Alicia na baka oras na para hanapin ang daan pabalik. Hinintay niyang makausap si Horda ng masinsinan. Isang hapon, dinala siya nito sa mataas na bahagi ng syudad kung saan matatanaw ang malawak na kakahuyan sa paligid. Doon niya sinabi ang kanyang saloobin. Horda, kailangan ko nang makabalik. Ang ina ko siguradong nag-aalala na. Hindi ako pwedeng manatili rito habang sila'y naghahanap sa akin. Pinakinggan siya ni Horda ng tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bigat. Alicia, sagot niya, hindi ito basta ordinaryong syudad na maaari mong pasukan at lisanin kung kailan mo gusto. Ang biringan ay may mga hangganan na hindi nakikita ng mortal na mata. Kapag sinubukan mong lumabas ng mag-isa, maliligaw ka at baka tuluyan ka ng mawala. Napayuko si Alicia at naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung mas maiiyak siya sa takot o sa pangungulila. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina na naghihintay sa kanya, baka iniisip na baka may masamang nangyari na. Gayunman, hindi siya sumuko. Kinausap niya si Horda ng mas mariin. Kung hindi ako makakalabas ng mag-isa, ikaw na lang ang tumulong sa akin. Alam ko na malakas ka at alam mo ang mga batas ng syudad na ito. Kung may paraan, pakitulungan mo akong makabalik. Matagal siyang tinitigan ni Horda, para bang sinusukat ang kanyang determinasyon. Sa wakas ay nagsalita siya. Kung talagang iyon ang nais mo, sisikapin kong hanapin ang paraan. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng pintuan ay ligtas at hindi lahat ng nilalang dito ay sang-ayon na manatili ka pa. Nang gabing iyon, habang siya'y natutulog, nagkaroon siya ng panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ina sa baryo, umiiyak sa harap ng kanilang bahay. May hawak itong kandila at tila paulit-ulit na inatawag ang kanyang pangalan. Ngunit sa likod ng kanyang ina, may anino ng mga taong hindi niya kilala, nakatayo at nakatitig sa kanya na para bang may ibig sabihin. Bigla siyang nagising na pawis at dama niya ang kirot ng pangungulila. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Alicia na hanapin ang kanyang sariling paraan. Lumakad siya sa mga lansangan ng syudad at pinagmasdan ang mga daan na tila nagbabago depende sa oras. May isang pagkakataon na pinilit niyang sundan ang isang makipot na landas na patungo sa labas ng syudad. Sa bawat hakbang ay umaasa siyang makikita ang kagubatan na kanyang dinaraanan pabalik sa baryo. Ngunit nang makarating siya sa dulo, bumalik lamang siya sa parehong liwasan kung saan siya laging nadadala. Nakita siya ni Horda at agad na lumapit. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sinabi ko na sa iyo, Alicia, hindi ka makakaalis ng walang gabay. Biringan ay parang buhay na nilalang. Hindi nito hahayaang makabalik ka kung hindi ito nakalaan. Napaluha si Alicia sa pagkadismaya. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit ako nandito? Hindi ko naman ginusto ang lahat ng ito. Muling nanahimik si Horda bago nagsalita. Ang biringan ay hindi basta nagbubukas ng pintuan sa mga mortal. Kung nandito ka, may dahilan. Hindi ko pa alam kung ano yon, ngunit malinaw sa akin na hindi ito aksidente. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Ngunit sa halip na magbigay ng ginhawa kay Alicia, mas lalo nitong pinabigat ang kanyang kalooban. Nang gabing iyon, naglakad silang dalawa sa hardin ng palasyo. Sa ilalim ng buwan, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-uusap. Doon inamin ni Horda na ang kanyang ama ay isa sa mga pinuno ng syudad at dahil doon, marami ang nakamasid sa kanya.
Ang bawat kilos niya ay sinusuri at ang pagkupkop niya kay Alicia ay isang bagay na tiyak na pagtutuunan ng pansin. Ngunit hindi niya inalintana iyon. Kung kinakailangan kong lumaban sa sarili kong bayan para protektahan ka, gagawin ko, aniya. Para kay Alicia, hindi pa rin iyon sapat na sagot sa kanyang tanong kung paano siya makakabalik. Ngunit sa puso niya, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang ginhawa sa piling ni Horda. Bagaman hindi pa siya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, ramdam niyang ang bawat sandaling lumilipas ay lalo siyang nagiging malapit sa kanya. At kasabay ng damdaming iyon, dumoble rin ang kanyang takot. Sapagkat habang mas tumitibay ang ugnayan nila, mas nagiging mahirap isipin ang kanyang pag-alis mula sa mahiwagang syudad ng Biringan. Sa gabing iyon, habang nafatingin siya sa kalangitan, may isang bagay na malinaw kay Alicia. Maaaring ang syudad na ito ay puno ng kagandahan at hiwaga, ngunit ito rin ay isang bitag. At bagaman handa siyang protektahan ni Horda, tanging ang kanyang sariling pampupursige at lakas ng loob ang makakapagbigay sa kanya ng daan pabalik sa tahanang tunay niyang inaasam. Ngunit hanggang saan siya dadalhin ng kanyang kapalaran? Sa kanyang puso, alam niyang magsisimula pa lamang ang kanyang mas mabigat na laban. Kinabukasan ay muling ginabayan ni Horda si Alicia palabas ng palasyo upang ipakita sa kanya ang ibang bahagi ng syudad. Sa pagkakataong iyon, hindi na lang basta mga lansanan at pamilihan ang kanyang nasilayan. Dinala siya ni Horda sa isang tahanan na kakaiba sa lahat ng nakita niya. Isang palasyong yari sa kristal at marmol na kumikislap sa ilalim ng araw na tila gawa sa mismong liwanag. Doon niya napagtanto na iyon pala ang tirahan ni Horda. Sa unang hakbang pa lamang sa loob, agad siyang namangha sa lawak ng lugar. Ang mga dingding ay parang salamin, ngunit hindi nababasag. At bawat sulok ay may mga palamuting kumikislap na tila may sariling buhay. Hindi maalis sa isipan ni Alicia ang tanong kung paano nabubuhay ang mga engkanto sa ganitong kaluwalhatian. Ang bawat silid na nadaanan nila ay mas enggrande kaysa sa nauna. May mga hardin na puno ng mga bulaklak na hindi nalalanta, may mga kwartong kasing laki ng isang baryo, at may mga hagdang tila hindi natatapos. Naisip niya, paano kaya kung dinala niya rito ang kanyang ina? Tiyak na matutulala rin ito sa ganda. Ngunit kasabay ng paghanga ay naroon ang pangamba, dahil alam niyang lalo siyang hindi nababagay sa mundong ito. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Alicia ang mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. Ang mga lingkod na engkanto sa palasyo ay hindi maikakailang nagtatanong-tanong gamit ang kanilang mga tingin. Ang ilan ay tila nagtataka kung bakit may mortal na nasa loob ng tahanan ng isang anak ng pinuno at ang iba na may halong paghamak. Sa bawat bulong na naririnig niya, lalo siyang ninerbiyos. Ngunit sa tuwing mapapatingin siya kay Horda, napapawi ang kaba dahil laging naroon ang kumpiyansa at katiyakang ipapakita nito. Hindi ka dapat matakot, sabi ni Horda habang dinala siya sa isang silid na malapit sa gitna ng palasyo. Ang silid ay may malaking bintana kung saan tanaw ang buong syudad. Ang tanawin ay nakamamangha, mga gusali, ilog at mga nilalang na tila walang kapaguran sa kanilang kasayahan. Dito ka muna mananatili habang ikaw ay nasa ilalim ng aking pangangalaga, dagdag ni Horda. Hindi nakapagsalita si Alicia at sa halip ay napaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang syudad na para bang isang pangarap na hindi niya alam kung kailan magigising. Habang nananatili siya roon, unti-unti niyang napansin ang iba pang engkantada na palihim na lumalapit sa kanilang silid. May mga babaeng nakasuot ng magagarang kasuotan at bawat isa'y mas maganda at mas enggrande kaysa sa susunod. Isang gabi, may dalawang engkantada ang hindi na nakatiis at lumapit kay Alicia. Magaganda sila, may mahahabang buhok at kumikislap na mga mata. Ikaw ba talaga ang mortal na piniling alagaan ni Horda? Tanong ng isa na may haling pang-uuyam sa tinig.
Hindi agad nakasagot si Alicia at marahang tumangulang. Nagkatinginan ang dalawa bago muling nagsalita. Hindi ka nababagay dito. Maraming taon na hang lumipas at wala pang mortal ang nakapasok ng walang kapalit. Bakit ikaw? Hindi malaman ni Alicia kung ano ang dapat niyang isagot. Hindi niya rin alam kung bakit siya naroroon. Ngunit bago pa siya tuluyang mabigyan ng dahilan upang matakot, dumating si Horda. Sa isang iglap, lumapit ito at tumingin ng mariin sa dalawang engkantada. Umalis kayo, mariin niyang wika. Agad namang tumalima ang dalawa, bagaman halata sa kanilang mga mata ang paghamak. Pagkaalis nila ay lumapit si Horda kay Alicia. Huwag mong hayaan na gapiin ka ng kanilang mga salita. Sanay na sila sa kagandahan at kapangyarihan, kaya't hindi nila nauunawaan kung bakit mayroong isang tulad mo na nakapasok dito. Ngunit tandaan mo, Alicia, ligtas ka hanggat ako ang narito. Sa mga salitang iyon, bahagyang nakaramdam ng ginhawa si Alicia. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Ang bawat araw na lumilipas ay tila lalo lamang lumalalim ang kanyang pagkakabaon sa syudad na hindi niya ginusto. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang silid, narinig niya ang mga ingay sa labas ng palasyo. Maraming engkanto ang nag-uusap at naririnig niya ang ilang mga pangalan na hindi niya kilala. Isa roon ang pangalan ni Horda. Bakit siya nagdala ng mortal? Hindi ba't labag iyon sa kasunduan ng ating mga pinuno? Ano ang nakikita niya sa babaeng iyon? Ang mga bulong na ito ay lalo lamang nagbigay ng bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang nagiging sentro siya ng mga usapan at natatakot siyang baka siya ang maging sanhi ng problema ni Horda. Ngunit kinabukasan, pinatunayan ni Horda na hindi siya nag-iisa. Dinala siya nito sa isang espesyal na bahagi ng palasyo, isang hardin na puno ng kakaibang mga bulaklak at halaman. Ang mga bulaklak ay nagbubukas lamang sa ilalim ng liwanag ng buwan at naglalabas ng halimuyak na nakapapawi ng takot. Doon, umupo sila sa isang malaking bato at nag-usap. Alicia, wika ni Horda, hindi ko alam kung hanggang kailan ka mananatili rito. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ako magsasawang ipagtanggol ka. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan tungkol sa syudad na ito, ngunit darating ang panahon na malalaman mo kung bakit ka narito. Habang pinagmamasdan niya ang mga bulaklak na dahan-dahang bumubuka, nakaramdam si Alicia ng kakaibang init sa kanyang puso. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit malinaw na sa kabila ng pangungulila at takot, may puwang na sa kanyang damdamin ang lalaking engkantong ito. Ngunit kasabay ng damdaming iyon, mas lalong tumindi ang kanyang pangamba, sapagkat alam niyang hindi magtatagal, darating ang panahon na kakailanganin niyang pumili kung saan siya tunay na nababagay. Lumipas ang ilang araw at unti-unting naging bahagi ng buhay ni Alicia ang palasyo ni Horda. Sanay na siyang gumising sa umaga na naririnig ang awit ng mga ibon na hindi niya kilala at ang mga hardin na laging sariwa at buhay kahit walang nag-aalaga. Ngunit sa kabila ng kagandahang iyon, hindi pa rin nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Sa bawat sandali, ramdam niyang ang kanyang ina ay naghihintay sa kanya sa baryo at ang mga kapitbahay ay tiyak na nagtataka kung saan siya napunta. Ang pangungulila ay laging nakadikit sa kanya, kahit na sinusubukan niyang itago ito. Minsan, habang naglalakad siya sa loob ng palasyo, nakarinig siya ng mga tinig na tila nag-uusap tungkol sa kanya. Bakit kaya pinili ni Horda na itira ang mortal dito? Sabi ng isa. Hindi siya dapat manatili. Kapag nalaman ito ng konseho, tiyak na magiging problema. Dagdag ng isa pa. Hindi na nakayanan ni Alicia ang kanyang damdamin at agad siyang bumalik sa kanyang silid. Doon siya umupo sa tabi ng bintana at tumingin sa malawak na siyudad. Habang pumapatak ang kanyang mga luha, napansin iyon ni Horda nang dumating siya makalipas ang ilang sandali. Lumapit siya kay Alicia at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Narinig ko ang sinabi nila, wika niya.
Huwag mong intindihin ang kanilang mamasalita. Hindi nila alam ang bigat ng pakiramdam na dala mo. Hindi agad nakasagot si Alicia. Sa halip, tinanong na si Horda ng buong tapang. Bakit mo ako talaga tinutulungan? Ano bang nakikita mo sa akin? Tahimik si Horda sa ilang sandali bago nagsalita. Nung una kitang makita, alam kong hindi ka katulad ng ibang mortal na nadadala rito. Marami na akong nakita noon, mga tao na natakot at tumakbo o kaya na may naging sakim at ninanais manatili dito para sa kapangyarihan. Ngunit ikaw, kahit takot at nalilito, nanatili kang matatag at handang bumalik para sa iyong pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita maiwan. May lakas ka na wala sa iba. Napatingin si Alicia sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang bigat sa mga mata ni Horda. Hindi lamang ito isang engkantong malamig at makapangyarihan. May lalim sa kanyang mga salita at doon naramdaman ni Alicia na may mas malalim pang dahilan kung bakit siya inilapit sa kanya. Ngunit bago pa man siya makasagot, nagpatuloy si Horda. Alicia, may mga bagay kang dapat malaman. Ang syudad na ito ay hindi lang basta paraiso. Ito rin ay kulungan para sa mga nakatali sa kapangyarihan nito. Kami na mga engkanto ay hindi basta-basta makaalis sa hangganan ng biringan. Nakakakita kami ng labas, ngunit hindi kami makalakad ng malaya. Ang iyong pagdating dito ay maaaring may ibig sabihin na baka ikaw ang susi sa pagbukas ng daan na matagal nang nakasara. Nanlaki ang mga mata ni Alicia sa narinig. Hindi niya alam kung paano siya magiging bahagi ng ganoong kalaking bagay. Isa lamang siyang simpleng dalagang mula sa baryo, walang kakaibang kapangyarihan o kakayahan. Ngunit sa puso niya, nagsimulang sumibol ang tanong, kung totoo ang sinabi ni Horda, ibig bang sabihin ay siya rin ang magdadala ng kalayaan sa siyudad na ito? Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, unti-unting nagsimulang mabuo ang isang ugnayan sa pagitan nila. Hindi na lamang ito basta pagtitiwala o pagkakaibigan. Sa bawat tingin ni Horda, nararamdaman ni Alicia ang init na hindi niya maipaliwanan. At sa bawat ngiti niya, dama ni Horda ang kakaibang ginhawa na matagal na niyang hindi naranasan. Ngunit kasabay ng damdaming iyon ay naroroon ang panganib. Alam nilang kapag nalaman ng mga pinuno ng biringan ang kanilang ugnayan, maaari itong maging sanhi ng kaguluhan. Isang gabi, muling nagkaroon ng pagtitipon sa syudad. Inanyayahan si Alicia na dumalo, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya itinuring na isang bisita. Maraming engkanto ang lumapit sa kanya, nagtatanong ng kung ano-ano at may ilan pang hayagang nagpakita ng paghamak. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nanatili si Horda sa kanyang tabi. Nang dumating ang oras ng sayawan, inilahad ni Horda ang kanyang kamay kay Alicia. Bagaman nag-aalinlangan, tinanggap ito ni Alicia. Habang sumasayaw sila sa gitna ng liwasan, napansin ng lahat ang kakaibang koneksyon na tila lumalabas mula sa kanilang dalawa. Ang musika ay tila mas naging banayad at ang mga ilaw ay lalong nagliwanag. Pagkatapos ng gabi ng kasayahan, dinala ni Horda si Alicia sa isang lihim na bahagi ng syudad, isang kuweba na may pintuan na gawa sa lumang bato. Ito ang isa sa mga daan palabas, paliwanag ni Horda. Ngunit hindi ito basta nagbubukas. Kailangan ng sakripisyo para makatawid ang isang mortal. Napatingin si Alicia sa kanya at sa loob niya bumigat ang kanyang damdamin. Kung ito ang daan pabalik, handa ba siyang iwan si Horda at bumalik sa baryo? Sa gabing iyon, natulog si Alicia na puno ng pagkalito. Mahal niya ang kanyang ina at ang kanyang buhay sa baryo. Ngunit naroroon na rin ang damdamin para kay Horda na hindi na niya maitatanggi. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi magtatagal, kailanganin niyang pumili sa pagitan ng dalawang mundong mahalaga sa kanya. Mula nang ipinakita ni Horda kay Alicia ang kuweba na sinasabing may daang palabas,
hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Sa bawat gabi, habang nakahiga siya sa silid na ipinagkaloob sa kanya, paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang kahulugan ng sinabi ni Horda na may kinakailangang sakripisyo bago makatawid ang isang mortal. Ano kaya ang mangyayari kung subukan niya iyon? Ano ang maaaring mawala sa kanya? Ngunit higit sa lahat, ang tanong na mas mabigat ay kung handa ba talaga siyang iwan si Horda at bumalik sa dati niyang buhay. Lumipas ang mga araw at unti-unti niyang naramdaman ang mas matinding bigat ng kanyang sitwasyon. Habang patuloy niyang nakikita ang kagandahan ng siyudad, ang mga hardin na hindi nalalanta, ang mga ilog na parang kristal, at ang mga nilalang na walang kapantay ang anyo, lalo niyang naaalala ang simpleng buhay sa kanilang baryo. Ang kanilang bahay na yari sa kahoy, ang tamoy ng nilulutong gulay ng kanyang ina, at ang huni ng mga kuliglig tuwing gabi. Lahat ng iyon ay tila isang panaginip na unti-unting lumalabo habang mas matagal siyang nananatili sa biringan. Isang araw, habang naglalakad siya sa pamilihan ng siyudad kasama si Horda, may isang matandang engkanto ang lumapit sa kanya. Ang matanda ay nakayuko, may puting buhok na mahaba at mga matang tila nakakita na ng maraming panahon. Marahan itong nansalita. Mortal, ang pagpasok mo rito ay hindi aksidente. Tandaan mo, may dahilan kung bakit ikaw ay narito. Nagulat si Alicia at napatingin kay Horda. Ngunit bago pa siya makapagtanong, umalis na ang matanda at nawala na parang usok. Naiwan siyang naguguluhan at si Horda na may tahimik lamang. Tila ayaw ipaliwanag ang narinig. Nang gabing iyon, hindi napigilan ni Alicia ang kanyang sarili. Horda, sinabi ng matandang iyon na may dahilan kung bakit ako narito. Alam mo ba kung ano iyon? Tumingin si Horda sa kanya ng seryoso at mabigat. Alicia, matagal ko nang iniisip yun. Ang biringan ay hindi basta nagbubukas ng pintuan para sa isang mortal. Kung ikaw ay nakapasok, marahil ay may kinalaman ito sa isang bagay na higit pa sa atin. Ngunit isa lang ang tiyak, Alicia. Mula noong araw na dumating ka, nag-iba na ang lahat sa akin. Napatingin si Alicia sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi lamang dahil may kasama siya, kundi dahil may isang nilalang na tunay na nakakaunawa sa kanya. Ngunit kasabay ng pag-init ng kanyang puso ay ang bigat ng pangungulila. Nais niyang bumalik sa kanyang ina, ngunit nais din niyang manatili sa piling ni Horda. Minsan, sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi na nakatiis si Horda at nagsalita. Alicia, hindi ko na maitatago pa. Mahal na kita. Tahimik ang gabi at tanging ihip ng hangin lamang ang narinig kasabay ng kanyang tinig. Nanlaki ang mga mata ni Alicia pat hindi agad nakasagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog sa engkantong ito. Habang patuloy silang nag-uusap, dumating ang balitang ikinagulat ni Horda. Isa sa mga pinuno ng biringan ang nakarinig na may mortal na naninirahan sa palasyo. Umalis agad si Horda upang makipagpulong sa mga pinuno, habang naiwan naman si Alicia sa kanyang silid na kinakabahan. Narinig niyang may mga usapan sa labas, mga tinig na mabigat at puno ng galit. Bakit may mortal dito? Hindi ba't labag iyon sa ating mga batas? Ang bawat salita ay parang palasong tumatama sa puso ni Alicia. Maya-maya, bumalik si Horda at halatang pagod at mabigat ang kanyang kalooban. Alicia, mahinang sabi niya, kailangan mong maging handa. Hindi sila sang-ayon na manatili ka rito, ngunit ipinaglaban kita. Sinabi ko nang wala kang ginustong masama at wala kang kasalanan. Napaluha si Alicia. Kung ganoon, baka ako ang maging dahilan ng lahat ng problema mo. Baka mas mabuting bumalik na lang ako. Ngunit umiling si Horda. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Lumipas ang gabi na hindi mapakali si Alicia. Hindi niya alam kung tama bang manatili o bumalik.
Ngunit isang bagay ang malinaw. Mas tumitindi ang damdamin nila ni Horda sa isa't isa. At habang tumitibay ang kanilang ugnayan, lalo ring lumalaki ang banta mula sa siyudad na hindi pa lubos na natatanggap ang kanyang presensya. Kinabukasan, dinala siyang muli ni Horda sa kuweba kung saan naroon ang lumang pintuan. Tumayo sila sa harap nito at muli niyan ipinaliwanag. Ito ang daan, Alicia. Ngunit para magbukas ito, may kapalit na kailangan isakripisyo. Hindi ko pa alam kung ano, ngunit pakiramdam ko ang aking kapangyarihan ang magiging kapalit. Kung iyon ang paraan para makabalik ka, handa akong gawin iyon. Nagulat si Alicia sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganoong sakripisyo. Tumingin siya kay Horda at sa mga mata nito'y nakita niya ang katotohanan. Totoo ang kanyang pagmamahal. Ngunit sa puso ni Alicia, mas lalong lumalim ang pagkalito. Kung babalik siya, mawawala sa kanya si Horda. At kung mananatili siya, hindi na niya muling makikita ang kanyang ina. Habang nakatayo silang dalawa sa harap ng pintuan ng kuweba, isang malakas na hangin ang dumampi sa kanila at ang mga simbolo sa bato ay nagluwanag. Tila ba naririnig ni Alicia ang bulong ng siyudad? Isang paalala na malapit na ang panahon ng kanyang pagpili. At alam niyang darating ang sandali na hindi na niya ito maiiwasan. Sa mga araw na lumipas matapos ang pagdalaw nila ni Horda sa kuweba, lalong tumindi ang kalituhan sa puso ni Alicia. Sa bawat umaga, gigising siya na maririnig ang mga himig ng mga ibon ng siyudad at makikita ang mga hardin na laging sariwa. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng alaala ng kanyang ina at ng simpleng baryo na iniwan niya. Habang mas tumatagal ang kanyang pananatili sa Biringan, lalo siyang nalulunod sa kagandahan at hiwagang dala ng siyudad. Ngunit kasabay din noon ay ang paglalim ng ugnayan nila ni Horda. Hindi na niya maitatanggi, sa bawat ngiti at sa bawat salitang sinasabi ng engkanto, may isang damdaming hindi niya alam kung paano pipigilan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng ilog na parang kristal, nagsimula si Horda na magkwento tungkol sa mga lihim ng siyudad. Alicia, aniya, matagal ko nang nakikita ang kagandahan ng Biringan, ngunit kasabay noon ay ang bigat ng pagiging bilanggo dito. Hindi kami basta nakakalabas. Kami ay nakatali sa siyudad. At ang tanging paraan lamang para makawala ay kung may isang mortal na kusang dadaan at tatanggapin ang kapalaran na ibinibigay ng siyudad. Napatingin si Alicia sa kanya at nagtanong, "Ibig bang sabihin ako ang pagkakataon mong makalaya?" Umiling si Horda, "Hindi, Alicia. Kung pipiliin mong bumalik, ako ang mawawalan ng lahat. Mawawala ang kapangyarihan ko. Mawawala ang lahat ng pagkakakilanlan ko bilang anak ng pinuno. Ngunit handa akong gawin iyon kung iyon ang paraan para muling makita mo ang iyong ina." Nabigla si Alicia sa kanyang sinabi. Naramdaman niya ang bigat ng desisyong iyon. Kung babalik siya, isusuko ni Horda ang lahat ng kanyang pagkatao. Ngunit kung pipiliin niyang manatili, maaaring hindi na siya muling makabalik sa mundo na kinalakhan niya. Sa mga sumunod na araw, mas pinagtuunan ni Horda ng oras si Alicia. Dinala niya ito sa mga lugar na bihirang makita ng mga mortal kahit ng ibang engkanto. Pinakita niya ang hardin na puno ng mga bulaklak na umiilaw sa gabi, ang bundok na may taluktok na sumasalubong sa mga bituin, at ang lawa na kaya nitong ipakita ang mga alaala ng isang tao. Doon, nakita ni Alicia ang malinaw na larawan ng kanyang ina. Nasa harap ng kanilang bahay, may hawak na kandila at umiiyak na tila naghahanap sa kanya. Hindi na niya napigilang umiyak. "Ang ina mo ay naghihintay pa rin," wika ni Horda habang marahang pinunasan ang luha niya. "Kung gugustuhin mong bumalik, ako mismo ang magbubukas ng daan para sa iyo." Napatingin si Alicia sa kanya. Sa kabila ng bigat ng damdamin, naramdaman niya ang tapat na malasakit ni Horda. Hindi ito nagtatago ng kahit anong kapalit. Handa itong magsakripisyo para sa kanya.
Doon niya unti-unting naintindihan na ang pagmamahal ni Horda ay higit pa sa lahat ng kayamanan ng Biringan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dumating ang araw na pinatawag si Horda ng konseho ng Biringan. Ang mga pinuno ng syudad ay nalaman na may mortal sa loob ng kanilang mga hangganan at mariin nilang tinutulang iyon. Habang nasa loob ng malaking bulwagan, narinig mismo ni Alicia ang mga boses mula sa labas. Hindi siya nararapat dito. Ang mga batas ng Biringan ay hindi dapat balewalain. Natakot siya at pinilit manatili sa kanyang silid. Ngunit naramdaman niyang dumudugo ang puso niya sa bawat sigaw na kanyang naririnig. Pagbalik ni Horda mula sa pagpupulong, halata ang bigat sa kanyang mukha. Pinagbabantaan nila na kapag hindi ka nawala rito, ako mismo ang kanilang aalisin sa aking posisyon. Ngunit sinabi ko sa kanila na hindi ako susunod. Hindi nila mauunawaan, Alicia. Ngunit ang alam ko, hindi kita pababayaan. Lumapit siya sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, mahigpit at puno ng katiyakan. Kung pipiliin mong bumalik, handa akong isuko ang lahat. Kung pipiliin mong manatili, haharapin ko ang galit ng aking bayan. Hindi malaman ni Alicia kung ano ang isasagot. Ang puso niya ay nahahati. Mahal niya ang kanyang ina at ang kanyang tahanan. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang pag-ibig na dumarating mula kay Horda. Habang tinititigan niya ang engkanto, napagtanto niyang kahit saan siya mapunta, may kapalit ang kanyang magiging desisyon. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, muling dumalaw ang panaginip. Nakita niya ang kanyang ina, ngunit sa pagkakataong iyon, nakangiti ito. Hawak ang isang bulaklak na kumikislap. Sa likod ng kanyang ina ay may anino ng isang lalaki. Hindi niya makita ang mukha, ngunit dama niya ang presensya ni Horda. Pagkagising niya, napaupo siya at napahawak sa kanyang dibdib. Para bang sinasabi ng kanyang panaginip na alinman ang piliin niya. Hindi niya matatakasan ang dalawang mundong sabay na humahawak sa kanyang puso. Habang papalapit ang araw ng kanyang pagpili, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kapalaran. Ang syudad ng Biringan ay tila nakamasid sa kanya. Naghihintay kung ano ang magiging pasya ng mortal na minsang naligaw sa kanilang mundo. At si Horda sa kabila ng lahat ay handa nang ibigay ang lahat, kahit pa ang kapalit ay ang pagkawala ng lahat ng kanyang kinagisnan. Sa oras na iyon, malinaw kay Alicia na ang kanyang kwento ay hindi na basta kwento ng isang dalagang naligaw. Ito ay naging kwento ng isang puso na kailangang pumili at ng isang engkanto na handang isakripisyo ang lahat alang-alang sa pag-ibig. Muling bumigat ang pakiramdam sa syudad ng Biringan matapos ang pagpupulong ng konseho. Hindi lamang si Horda ang pinagbabantaan kundi pati si Alicia. Sa mga lansangan, ramdam niya ang malamig na titig ng mga engkantong nagdaraan. Ang dating tahimik na pagbulong ay nauwi na sa lantad na usapan. May mga engkantada na lantaran nang nagsasabi na dapat ay paalisin na ang mortal dahil nagdadala ito ng panganib sa kanilang kaayusan. Naririnig ni Alicia ang lahat at bagamat pilit niyang pinapalakas ang loob, hindi niya maiwasang matakot. Lalo niyang naramdaman na hindi siya kabilang sa syudad na iyon. Isang gabi, habang nafatanaw siya mula sa bintana ng kanyang silid, muling bumalik ang panaginip. Nakita niya ang kanyang ina, hindi na umiiyak, ngunit tila payapang nakaupo at nakatingin sa buwan. Ngunit sa tabi nito ay may aninong hugis lalaki, ngunit hindi malinaw ang mukha. Doon naramdaman ni Alicia ang mas malalim na pahiwatig ng kanyang panaginip. Para bang ipinapaalala sa kanya na may dalawang mundo siyang dapat pagpilian at alinman sa pipiliin niya ay may iiwan siyang mahalaga. Kinabukasan, dinala siya ni Horda sa isang mataas na bahagi ng syudad kung saan tanaw ang malawak na kagubatan sa labas. Doon niya muling sinabi ang kanyang pagnanais. Horda, hindi ko kayang kalimutan ang aking ina. Alam kong naghihintay siya sa akin. Gusto kong bumalik. Tahimik si Horda.
Sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-aalangan, ngunit halata rin ang tapang at pagpapasya. Kung iyon ang iyong nais, gagawin ko ang lahat upang makabalik ka. Ngunit dapat ming malaman, Alicia, kapag tinupad ko iyon, mawawala ang lahat ng kapangyarihan ko. Hindi na ako magiging tulad ng dati. Wala na akong karapatang manatili sa posisyon ko. Nanlamig ang pakiramdam ni Alicia. Ang desisyon niya ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin kay Horda. Kung ipipilit niyang makabalik, isusuko ni Horda ang lahat ng mayroon siya. Kung pipiliin niyang manatili, mawawala naman ang pagkakataon niyang muling makita ang kanyang ina. Sa gitna ng katahimikan, lumapit siya kay Horda at mahina niyang sinabi, "Hindi ko alam kung kaya kong dalhin ang bigat na iyan. Ayokong ikaw ang mawalan dahil sa akin." Ngunit ngumiti si Horda, malumanay at puno ng katiyakan. "Pag-ibig ang pili kong dalhin, Alicia. At kung ang kapalit ng lahat ay makita kang masaya, iyon ang pinakamahalagang tagumpay para sa akin." Sa sumunod na mga araw, naging mas malapit sila sa isa't isa. Naging karaniwan na ang mga pag-usap nilang mahaba sa ilalim ng buwan, kung saan ibinabahagi ni Horda ang mga alaala ng kanyang kabataan sa syudad. At si Alicia namay ikinukwento ang kanyang buhay sa baryo. Ang pagtulong sa ina, ang mga kapitbahay na lagi niyang nakakasama, at ang mga pangarap niyang simpleng makapamuhay ng tahimik. Sa bawat salitang lumalabas mula sa kanilang mga labi, mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. At mas lalong lumalalim ang ugnayan sa pagitan nila. Ngunit kasabay nito ay ang takot na malapit na ang araw ng pagpili. Dumating ang isang gabi na muli silang bumalik sa kuweba kung saan naroon ang pintuan. Habang nakatayo sila sa harap ng lumang bato na puno ng mga ukit na kumikislap, tila nararamdaman ni Alicia na ang pintuan ay buhay. May mahihinang bulong na lumalabas mula rito para bang inaakit siya. Hawak ang kamay ni Horda, pinilit niyang palakasin ang loob niya. "Kung ito na ang paraan, handa na ako," wika ni Horda. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang hakbang, lumitaw ang mga miyembro ng konseho ng Biringan. 3 makapangyarihang engkanto ang humarang sa kanila. Ang kanilang mga anyo ay higit na kahanga-hanga kaysa sa lahat ng nilalang na nakita ni Alicia. Mata na kumikislap na parang araw, balat na tila gawa sa liwanag, at tinig na bumabalot sa hangin. Ang isa sa kanila ay mariing nagsalita, "Horda, alam mo ang kaparusahan sa ginagawa mo. Ang pagdadala ng mortal dito ay labag sa ating mga batas. Kung ipagpapatuloy mo ito, hindi lamang ikaw ang mawawalan ng kapangyarihan, kundi pati ang mortal na ito ay mawawala sa kanyang sariling mundo." Nanginginig si Alicia habang nakatayo sa tabi ni Horda. "Ano ang ibig sabihin ninyo?" tanong niya. Halos hindi makapagsalita. Sumagot ang isa sa mga pinuno, "Kung aalis ka sa Biringan, maaaring hindi ka na ring makabalik sa mundo ng tao. Ang pintuang ito ay hindi laging nagbubukas at may panganib na mapadpad ka sa pagitan ng mga daigdig." Nanlaki ang mga mata ni Alicia. Ang akala niya ay simpleng desisyon lang ito. Ngunit na yun, alam niya mas mabigat pa pala ang kapalit. Ngunit hindi nagpatinag si Horda. "Handa akong isuko ang lahat. Kung iyon lamang ang paraan para bumalik siya, gagawin ko." Tumitig siya kay Alicia at sa kanyang mga matay nakita niya ang katapatan ng pag-ibig. Doon tuluyang bumigat ang dibdib ni Alicia. Ang pagpili niya ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kinabukasan ng engkantong minahal niya. Habang nakaharap sila sa pintuan, tila lalong lumakas ang liwanag nito. Ang mga ukit sa bato ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati, at ang bulong na kanina'y mahina ay ngayon ay tila malinaw na nagsasalita. "Pumili ka." Ang tinig na dumadagundong sa kanyang isipan. Napapikit si Alicia at sa kanyang puso ay naramdaman niyang ang sandali ng kanyang kapalaran
ay dumating na. Sa tabi niya, naroon si Horda, handang isakripisyo ang lahat. Sa kabilang panig, naroon ang alaala ng kanyang ina at ng kanyang tahanan na naghihintay ng kanyang pagbabalik. Sa oras na iyon, alam niyang wala nang makakaiwas sa kanya sa pagpiling kailangan niyang gawin. Ang tanong na lamang ay kung alin sa dalawang mundo ang kanyang pipiliin. Nanatiling nakapikit si Alicia habang dumadagundong ang bulong ng pintuan sa kanyang isipan. Para bang hinahati ng tinig na iyon ang kanyang puso. Sa isang banda, naroon ang larawan ng kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya ng mag-isa, ang nagtiyagang itaguyod ang kanilang simpleng pamumuhay sa baryo. Ang pangungulila ay parang sugat na araw-araw ay bumubuka. Ngunit sa kabilang banda, naroon si Horda, ang engkantong unang nagbigay sa kanya ng proteksyon sa mundong hindi niya kilala. At higit doon, ang lalaking unti-unti nang naging bahagi ng kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Horda ng mahigpit. At sa pagkakahawak na iyon ay naramdaman niya ang tibok ng damdamin nitong tapat at buo. Nang dumilat siya, sinalubong siya ng mga matang hindi nagsisinungaling. Si Horda ay nakatingin lamang sa kanya, ila sinasabi sa mga mata na anumang pipiliin niya ay tatanggapin ito. Kahit pa ang kapalit ay ang pagkawala ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ngunit bago pa makapagsalita si Alicia, muling nagsalita ang mga pinuno ng konseho. Mortal, mariin nilang sabi, alam mo ba ang bigat ng iyong pagpili? Ang iyong pagbabalik ay maaaring kumantong sa pagkawala ng iyong alaala. Maaari mong makalimutan ang lahat ng nangyari rito, kabilang na ang engkantong minahal mo. Ngunit kung pipiliin mong manatili, mawawala ka naman sa piling ng iyong ina magpakailanman. Ang kanilang tinig ay parang espada na humihiwa sa kanyang puso. Nang marinig iyon ni Horda, lalong humigpit ang pagkakahawak niya kay Alicia. Alam kong mabigat, ngunit huwag kang matakot. Anuman ang mangyari, hindi ko hahayaang mag-isa ka. Sa kabila ng lakas ng loob na ipinapakita niya, ramdam ni Alicia ang panginginig ng kanyang kamay. Alam niyang natatakot din si Horda, hindi sa sarili nito, kundi sa posibilidad na tuluyang mawala siya. Tumalikod si Alicia saglit at tumingin sa pintuan. Ang mga ukit ay patuloy na kumikislap at mula roon ay tila sumisilip ang anino ng kanyang baryo. Nakita niya ang kanilang bahay na gawa sa kahoy, ang mesa kung saan sila ng kanyang ina ay sabay kumakain, at ang mga tanawing kinalakhan niya. Ngunit sa tabi ng imaheng iyon ay nakita rin niya ang mga alaala niya kay Horda, ang unang gabing sinalo siya nito mula sa karwahe, ang mga lakad nila sa hardin ng palasyo. Patang mga salitang binitiwan nitong handa siyang isakripisyo ang lahat alang-alang sa kanya. Hindi na niya napigilang mapaluha. Bakit kailangan kong pumili? Mahinang sambit niya. Bakit laging may kapalit ang lahat? Ngunit wala nang sagot na dumating mula sa mga pinuno. Sa halip, lumakas pa ang liwanag ng pintuan para bang naghihintay ng kanyang desisyon. Lumapit siya kay Horda at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa pisngi nito. Horda, hindi ko alam kung tama ang magiging desisyon ko. Ngunit alam kong mahal kita. Napangipi si Horda bagamat bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. At mahal din kita, higit pa sa sarili kong buhay, kaya't alinman ang pipiliin mo, tandaan mong hindi mawawala ang pag-ibig kong ito. Huminga ng malalim si Alicia at tuluyang humarap sa pintuan. Sa kanyang isipan ay pinilit niyang timbangin ang lahat. Ang kanyang ina, na marahil ay halos sumuko na sa paghahanap sa kanya, at si Horda, na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang kalayaan. Ang bigat ng sitwasyon ay halos sumakal sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lamang ang naging malinaw sa kanya. Hindi siya maaaring magdesisyon ng walang patunay ng tapang. Lumapit siya sa pintuan habang hawak pa rin ang kamay ni Horda. Ngunit bago niya maabot ang batong humaharang, bigla itong nagbago ng kulay. Ang liwanag ay naging pulang apoy at ang bulong ay naging sidaw. Isa lamang ang makakatawid. Dumagundong ang tinig. Napaatras si Alicia. Ngunit mahigpit na hinila siya ni Horda.
at ipinatong ang sarili sa harapan niya. Kung ganoon, sigaw ni Horda, "Ako ang magsasakripisyo." Nagulat si Alicia at agad siyang napayathap dito. Hindi ako papayag na isuko mo ang lahat ng dahil sa akin." Ngunit nakatitig si Horda sa kanya, puno ng paninindigan. "Hindi mo kailangan mawala. Ikaw ang may karapatang mabuhay ng malaya, hindi ako." Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan at ang hangin mula sa baryo ni Alicia ay dumampi sa kanyang mukha. Amoy niya ang sariwang lupa, ang usok mula sa mga niluluto sa kanilang kusina at ang halimuyak ng mga bulaklak na kinalakhan niya. Napahigpit ang yakap niya kay Horda habang ang kanyang puso ay halos mabiyak sa pagkalito. Alam niyang ang oras ng kanyang pagpili ay narito na. Ang pintuan ay hindi mananatiling bukas ng matagal at anumang segundong lumipas ay maaaring tuluyang magsara. Habang nakatitig siya kay Horda, ramdam niya ang init ng pagmamahal nito at ang bigat ng sakripisyong handa nitong gawin. At habang nakatingin siya sa pintuan, ramdam niya ang panawagan ng kanyang ina at ng tahanang iniwan niya. Sa katahimikan ng sandaling iyon, alam ni Alicia na ang kanyang desisyon ang magtatakda ng kanyang kapalaran at pati na rin ng kinabukasan ni Horda. Ang tanong na lamang ay kung alin sa dalawang mundong mahal niya ang pipiliin niyang manatili. Humigpit ang hawak ni Alicia sa kamay ni Horda habang nakabukas ang pintuan na tila nag-aanyaya sa kanya. Ang hangin mula sa labas ay nagdala ng amoy ng mga palay, usok mula sa apoy ng mga nilulutong pagkain. At ang halimuyak ng baryo na kinalakhan niya, para bang isang yakap mula sa kanyang ina ang sumalubong sa kanya at doon siya muling napaluha. Ngunit sa kanyang tabi, ramdam niya ang init ng palad ni Horda. Init na nagbigay sa kanya ng lakas, init na nagsasabing siya'y ligtas. Nasa gitna siya ng dalawang mundong parehong humihila sa kanyang puso. "Alicia," mahinang bulong ni Horda, "ito na ang pagkakataon. Kung gugustuhin mong pumalik, ngayon mo lamang magagawa." Tumingin siya kay Horda at nakita ang tapang sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay ng tapang na iyon ay ang bakas ng lungkot, sapagkat alam niyang kung tatahakin niya ang pintuan, mawawala sa kanya ang lalaking nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang pag-iral. Habang siya'y nakatitig sa pintuan, muling dumagundong ang tinig mula sa mga ukit ng bato. Kung pipiliin ng mortal na ito ang pagbabalik, mawawala ang lahat ng kanyang alaala sa siyudad na ito. Ang kanyang puso ay malilinis at ang mga pangyayaring ito ay maglalaho. Napatinging si Alicia kay Horda na bahagyang napaawang ang bibig, tila sugatan ng mga salitang iyon. Para bang sinasabi ng kapalaran na kahit magdesisyon siyang bumalik, mawawala sa kanya ang alaala ng pagmamahal na naramdaman niya rito. Nanlumo si Alicia. "Paano kung makalimutan kita? Paano kung pagmulat ko sa baryo, wala na ni isang bakas ng lahat ng ito?" Mariing tumingin si Horda sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha. "Kahit makalimutan mo, Alicia, mananatili ka sa puso ko. Hindi ko hahayaan na mawalan ng saysay ang mga araw na magkasama tayo. Handa akong magtiis, kahit ako na lamang ang makaalala." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alicia ang bigat ng pagmamahal ni Horda. Hindi ito makasarili. Hindi ito nangangailangan ng kapalit. Ito'y handang magpakasakit alang-alang sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya matanggap na siya lamang ang pipiliin habang ang engkanto'y mawawalan ng lahat. Ang ideya na bumalik siya nang wala ni isang alaala ng kanilang pagmamahalan ay tila isang kaparusahan na higit na masakit kaysa sa anumang kapalaran. "Hindi ko kaya," umiiyak niyang sambit. "Hindi ko kayang bumalik nang wala ka. Ang bawat alaala na nabuo natin ay bahagi na ng pagkatao ko. Kung mawawala iyon, parang mawawala na rin ako." Niyakap siya ni Horda ng mahigpit at sa kanilang yakapan ay tila nag-uumapaw ang init ng damdaming hindi nila kayang itago. Ngunit muling dumagundong ang tinig ng konseho. Kung pipiliin ng mortal na manatili, siya ay magiging bahagi ng biringan magpakailanman.
Hindi na siya makakabalik kailanman sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang ina ay hindi na niya muling makikita. Ang mga salitang iyon ay parang palaso sa puso ni Alicia. Sa kanyang isipan sumulpot ang larawan ng kanyang ina, nakaupo sa kanilang maliit na mesa, nag-aabang sa pagbabalik ng kaisa-isa niyang anak. Paano niya hahayaang mawalan ng anak ang ina niyang iyon? Napaluha siya ng mas malakas at napahawak sa dibdib. Anong klasing pagpili ito? Bulalas niya. Kung babalik ako, mawawala ang lahat ng alaala ko kay Horda. Kung mananatili, mawawala ang aking ina. Pareho silang hindi ko kayang iwan. Tumingin siya kay Horda na mariing nakatitig sa kanya, puno ng determinasyon. Alicia, wika ni Horda. Ang pagpili ay hindi tungkol sa kung sino ang mawawala. Ang pagpili ay tungkol sa kung ano ang mananatili sa iyong puso. Huwag mong hayaang takot ang magdikta ng iyong kapalaran. Lumapit ang liwanag ng pintuan. Halos sumalubong na sa kanya at ang oras ay mabilis na lumilipas. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tila nakikipag-agawan sa tibok ng kamay ni Horda na hawak pa rin niya. Sa huling sandali, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa isip niya ay inusal niya ang isang panalangin. Diyos, gabayan mo ako. Huwag mong hayaang ang aking pagpili ay maging sanhi ng kapahamatan. Nang dumilat siya, tumingin siya kay Horda at marahang nagsalita. Ano man ang mangyari, hindi kita kakalimutan. Kahit nakawin nila ang alaala ko, ipaglalaban ng puso ko ang pagmamahal natin. Mumiti si Horda at nagpakawala ng buntong hininga. At ako, Alicia, ipaglalaban kitang muli kahit pa sa panibagong simula. Kahit kailangan kong hanapin ka sa kabilang mundo, gagawin ko. Sa sandaling iyon, marahang hinila ni Horda si Alicia palapit sa pintuan. Ang liwanag ay lalong lumakas at ang hangin ay halos sumiklab. Ngunit bago pa siya tuluyang makatawid, biglang lumindol ang lupa at nagdilim ang paligid. Ang mga engkanto mula sa konseho ay nadangat ng kanilang mga kamay at tila nag-uusap sa wikang hindi niya maintindihan. Ang pintuan ay nagliwanag ng higit pa, ngunit kasabay nito ay ang puwersang tila gustong hatiin silang dalawa. Napasigaw si Alicia habang mahigpit na kumakapit kay Horda. Huwag mo akong bibitawan. Hindi kita bibitawan, Alicia. Sigaw ni Horda. Ngunit sa kanilang gitna, naramdaman nila ang kapangyarihang pumipilit na paghiwalayin sila. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig, ngunit patuloy nilang pinipilit na magdikit ang kanilang mga palad. Sa oras na iyon, higit pa sa takot ang naramdaman ni Alicia. Ito na ang huling pagkakataon na magtatakda ng lahat kung sila'y mananatili sa isa't isa o tuluyang mawawala sa dalawang mundong parehong umaangkin sa kanya. Nagpupumiglas si Alicia sa lakas ng kapangyarihang unti-unting humihiwalay sa kanilang mga kamay. Ramdam niya ang bigat ng hangin na parang may puwersang pilit na hinahatak siya papasok sa pintuan habang si Horda na may tila hinihila naman ng mismong syudad ng Biringan. Ang kanilang mga matay nagtagpo at doon niya nakita ang desperasyon at tapang sa mukha ng engkanto. Hindi ko hahayaang mawala ka, sigaw ni Horda. Ngunit sa likod ng kanyang tinig ay naroon ang panginginig na dulot ng pangamba. Lalong lumakas ang liwanag mula sa pintuan at nagmistulang apoy na hindi umaapaw ng init kundi malamig na enerhiya. Ang mga ukit sa bato ay nagkislapan at ang mga tinig mula sa konseho ay naging iisang dagundong. Hindi maaaring magsama ang mortal at engkanto sa labas ng batas ng Biringan. Ang tinig na iyon ay parang nagmumula sa kalanitan, malalim at walang awa. Napahiyaw si Alicia. Hindi ba't ang pag-ibig ay hindi saklaw ng inyong mga batas? Bakit kailangan may kapalit ang lahat? Ang kanyang mga luha ay dumaloy habang pilit niyan inaabot muli ang kamay ni Horda. Ngunit tila may pader na humaharang sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mismong kapangyarihan ng syudad. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumalot ang katahimikan. Naramdaman ni Alicia
ang init ng palad ni Horda na muling nakadikit sa kanya. Nagawa nitong putulin ang harang at muling nagtagpo ang kanilang mga kamay. Ngunit kapalit nito, nagsimulang magbago ang anyo ni Horda. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay unti-unting namatay at ang kanyang mga mata na dating kumikislap ay naging malabo. Alicia, mahinang sambit niya, ito na ang sakripisyo. Ang kapangyarihan ko ay kinukuha ng syudad, ngunit hanggat ikaw ay makakabalik, sapat na iyon. Umiling si Alicia, halos mabaliw sa takot. Hindi kita papayagang mawala. Kung ito ang magiging kapalit, mas pipiliin kong manatili rito kaysa mawala ka. Ngunit mas lalo siyang hinigpitan ni Horda. Itinutulak siya papasok sa pintuan habang siya'y unti-unting bumibigat para bang tinatali ng lupa. Alicia, huwag mong gawin iyon. Ang ina mo ay naghihintay. Ang mundong iyon ay sa iyo. Ang pagmamahal ko'y hindi matatapos kahit wala na ako. Habang nagsasalita si Horda, unti-unting naglaho ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay nagiging abo na dinadala ng hangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Alicia, puno ng pag-ibig at paninindigan. Napasigaw siya, Horda, at pilit na kumapit, ngunit dumaan ang matinding liwanag mula sa pintuan at tinangay siya ng lakas na hindi na niya kayang pigilan. Nang muli siyang dumilat, wala na siyang narinig na bulong ng konseho, wala na ang kislap ng mga gusali ng biringan, at wala na rin ang mga matang laging nakatingin sa kanya. Sa halip, naroon siya sa gitna ng kanilang baryo. Madilim na gabi at ang mga ilaw ng lampara ay nakasindi sa paligid. Sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang ina, nakaluhod sa harap ng kanilang bahay, may hawak na rosaryo, at umiiyak habang paulit-ulit na inuusal ang kanyang pangalan. Nanay, mahinang sambit ni Alicia. Tumakbo siya palapit at agad siyang niyakap ng kanyang ina nang mahigpit. Anak, akala ko'y hindi na kita makikita, sigaw ng kanyang ina na nanginginig ang tinig. Napahagulgol si Alicia sa dibdib ng kanyang ina, ngunit kasabay ng mga luhang iyon ay ang matinding kirot. Sapagkat sa kanyang puso, dama pa rin niya ang pagkawala ni Horda. Ngunit habang nakayakap siya sa kanyang ina, napansin niyang may kakaiba. Hindi tuluyang naglaho ang lahat. Sa kanyang dibdib sa mismong lugar kung saan hawak siya ni Horda bago sila paghiwalayin, may naiwan na marka, isang tila ukit na hugis buwan at araw na magkadikit. Habang pinagmamasdan niya ito, naramdaman niyang may mahinang tinig na dumaan sa kanyang isipan. Alicia, hindi dito nagtatapos ang ating kwento. Hahanapin kita kahit sa kabilang buhay. Napatigil siya at muling napaiyak. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang dahil sa pangungulila kundi dahil sa pag-asa. Bagamat bumalik siya sa kanyang baryo, alam niyang hindi tuluyang nawala si Horda. May ugnayan pa ring nananatili at marahil balang araw ay muli silang magtatagpo. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Alicia na ipagpatuloy ang normal na buhay. Tinulungan niya ang kanyang ina sa pagtitinda ng gulay, muling naglakad sa mga daang kinalakhan, at muling nakipag-usap sa mga kapitbahay. Ngunit sa bawat gabi kapag siya'y nakaupo sa ilalim ng buwan, hindi niya maiwasang alalahanin ang mga sandali sa biringan, ang ilog na parang kristal, ang mga bulaklak na umiilaw, at higit sa lahat, ang mga mata ni Horda na puno ng pag-ibig. At sa kanyang puso, may malinaw na pangako. Hindi man sila magkasama ngayon, hindi man sila nabubuhay sa iisang mundo, mananatili sa kanya ang kanilang pagmamahalan. At sa katahimikan ng gabi, lagi niyang maririnig ang mahinang tinig na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Sapagkat ang pag-ibig ng mortal at engkanto ay higit sa anumang batas o hangganan na itinakda ng mundo. Muling bumalik sa normal ang takbo ng araw ni Alicia sa kanilang baryo, ngunit para sa kanya, hindi na kailanmang magiging pareho ang lahat. Sa tuwing nagigising siya tuwing umaga, ang unang sumasagi sa kanyang isipan ay ang mukha ni Horda. Sa bawat pagtulong niya sa kanyang ina sa pagtitinda ng gulay,
sa bawat paglalakad niya sa bukirin at sa bawat gabi na pinagmamasdan niya ang buwan. Palaging naroon ang alaala ng engkantong minahal niya. Ang mga tao sa baryo ay natuwa sa kanyang pagbabalik at nagsasabing isa siyang milagro dahil ilang araw din siyang nawala at inakala ng lahat na baka napahamak na siya. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon basta milagro, kundi bunga ng isang sakripisyo na siya lamang ang tunay na nakakaalam. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kanilang maliit na bintana, nakatingala sa kalangitan. Naramdaman niya muli ang init sa kanyang dibdib kung saan nanatili ang marka ng buwan at araw. Hinaplos niya ito at bahagyang ngumiti kahit may luha sa kanyang mga mata. Hindi ako susuko sa alaala mo, Horda. Mahina niyang bulong. Kahit na ang sabi ng mga batas ng biringan ay dapat kitang maalimutan, ipaglalaban ko ang pag-ibig na ito. Yumipas ang mga linggo at nagsimula na siyang magbalik sa kanyang mga gawain. Ngunit may mga pagkakataong pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid pa rin sa kanya mula sa dilim. Minsan, habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na pamilyar. Nang lumingon siya, wala siyang nakita. Ngunit narinig niya ang mahinang bulong na tila galing sa kawalan. Alicia, napaluha siya agad at napakapit sa kanyang dibdib. Alam niyang si Horda yon, isang paalala na kahit sa pagitan ng mga mundo, nananatili ang ugnayan nila. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magkaroon ng mga panaginip na mas malinaw kaysa dati. Sa mga panaginip na iyon, nakikita niya si Horda na nakatayo sa gitna ng isang liwasan sa biringan. Walang kapangyarihan, ngunit payapang nakatingin sa langit. Minsan, sa kanyang panaginip, makikita niya ang engkanto na tila naglalakad papalapit sa kanya. Inaabot ang kanyang kamay, ngunit bago pa sila magtagpo, laging may pader na humaharang. Gumigising siya mula sa mga panaginip na iyon na may halong kirot at pag-asa. Isang araw, habang siya at ang kanyang ina ay nagtatanim sa bukid, biglang may dumating na isang matandang babae mula sa kabilang baryo. Ang matandang iyon ay kilala bilang albularyo na maraming alam tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng ordinaryong mata. Lumapit ito kay Alicia at matamang tinitigan ang marka sa kanyang dibdib. Iyan ay hindi simpleng tatak, wika ng matanda. Yan ay tanda ng isang sumpa at isang pangako. Ang ugnayan mo sa nilalang mula sa kabilang mundo ay hindi basta mapuputol. Ang pag-ibig ninyo'y higit pa sa kapangyarihan ng mga batas. Nabigla si Alicia sa narinig, ngunit kasabay noon ay may kaunting liwanag ng pag-asa sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang nag-iisa siya sa ilalim ng buwan, napaisip siya sa sinabi ng albularyo. Kung totoo na ang pag-ibig nila ni Horda ay hindi kayang burahin ng mga batas, marahil ay may pag-asa pa silang muling magtagpo. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, ngunit sa tamang panahon, maaaring magbukas muli ang pintuan. Habang nakatingin siya sa kalangitan, naalala niya ang huling mga salita ni Horda bago siya tuluyang tangayin ang pintuan. Hahanapin kita kahit sa kabilang mundo. At doon, napangiti si Alicia sa kabila ng luha. Dahil sa puso niya, alam niyang ang pag-ibig na iyon ay hindi natatali ng oras o ng espasyo. Lumipas ang mga buwan at unti-unting natutunan ni Alicia na mamuhay ng may dalawang bagay sa kanyang puso. Ang pagmamahal sa kanyang ina na palaging naririyan para sa kanya, at ang pagmamahal kay Horda na hindi niya alam kung kailan muling masusumpungan. Ngunit hindi na siya natatakot. Alam niyang hindi natatapos ang kanilang kwento sa pamamaalam. Sa halip, nagsisimula pa lamang ito sa isang pangako na magpapatuloy sa kabila ng lahat ng hadlang. At sa huling pagkakataon bago siya pumikit upang matulog, muling hinaplos ni Alicia ang marka sa kanyang dibdib. Mahal kita, Horda, mahina niyang bulong. At hihintayin kita, gaano man katagal. Sapagkat ang ating pag-ibig ay hindi basta isang alamat ng biringan. Ito ay isang katotohanang hindi na kailanman mabubura. Sa kanyang puso,
Alam niyang darating ang araw na muli silang magkikita at sa araw na iyon, wala ng pintuan o batas ang makakapigil sa kanilang pagmamahalan.